pumatol ka sa isang nobody and he's even half your age. Brother! I almost killed myself because I fell short of your expectations. Alam mo ba yun? Ha? Positive for tetrahydrozoline ang natirang tubig sa bote. May naglagay ng eye drops sa water bottle ni Zach Zamora. Oh, may eye drops ka pala. Bigay yan sa amin ni Liv. Galing yata sa pharma company nila, I think. All the squad girls have it. So, lahat kayo gumagamit nitong eye drops? Grabe tong mga babaeng to, ha? Hindi lang 3 yung nagsabuatan, 4 sila. Lahat sila suspect sa pagpatay kay Zach. Kasama na rin si Liv. Kailangan natin ng strategy. Tulad nung ginawa natin last time. I-entrap ulit natin sila. And I know just how to do it. Are you stalking me, Sugar? Di ba tayo tapos mag-usap? Umamin ka na lang kasi. Nagkarelasyon kayo ng kuya ko, di ba? Wala akong aaminin, Sugar. Wala akong kinalaman dyan sa kuya mo. Okay, fine. Na-involve ako kay Zach, pero that doesn't mean na papatulan ko na lahat ng kung sino-sino. No, my gosh, I have taste, Sugar. Teka lang, hindi mo na kailangan insultuhin yung kuya ko. I don't know anything. Nakita ko yung bracelet, suot mo Pinagalit ko na. Wala akong Suot alam. mo yung In-English ko bracelet, na. please. Hindi ko alam. Ang kulit-kulit mo, you're disturbing me. I'm freaking jogging, Sugar. Gusto ko lang naman malaman ko ano talagang nangyari sa kanya eh. Sabihin mo na lang yung totoo, please. I'm so tired of you, Sugar. Wala nga akong alam. Kulit mo. Para kayong nagpabanding, magkaibigan. What the hell are you doing here? Susunduin sana kita. Pero buti na lang magkasama na kayo ni Sugar. Sumama kayo sa akin sa presinto. May tatanong ako. This is not a request, ladies. Malaya lang kayo dahil nakapagpiyansa kayo. Pero kasama sa bail conditions ninyo na dapat makikipag-cooperate kayo sa pulis. Or else, babalik kayo sa kulungan. Ano, gusto niyo ba yun? Ano ba gusto niyo malaman? May bagong ebidensya tungkol sa pagkamatay ni Zach. What? Thank you. Kamusta pa na yung condo mo pa? Tahimik. Hindi ako sigurado kung if I'm at peace or if I'm lonely. Narinig ko kayo ni Mama kagabi. Nakakaya. Para kami mga bata. Parang wala na kami sa edad para kiligin. Pero anak, hindi ko matago. Nararamdaman ko sa mama mo. Mahal na mahal ko ang mama mo. At nagsisisi ako na sinaktan ko siya. Kaya parehas kayo nawala sa akin. Hindi naman ako nawala pa. Dito pa rin naman ako. Naghihintay lang naman ako na maging pamilya tayo. So, ibig mo sabihin, okay lang sa'yo na magkabalikan kami ng mama mo? Alam mo pa, all my life, yan yung secret wish ko. Yung magkaroon ako ng tatay na nandiyan palagi, laging kasama. Tapos yung hindi ko na kinakailangan i-share pa sa iba. But I also felt like parang mali kasi may pamilya ka na eh. Ayoko rin naman masaktan si Amelie kasi kapatid ko siya eh. Kailangan lang niya ng panahon. Matatanggap din niya ng lahat. Mo pa. Mamatigas lang yun si Mama. Nag-iingat lang yun. Ayaw niya na masaktan ulit eh. Kaya
Sana po wag mo kami sukuan. Sana ipaglaban mo rin kami. Kasi, alam mo, gusto ko rin ng buong pamilya eh. Oo, anak. Promise. Hindi kita bibiguin. Saglit lang pa, wait lang. Hello? Miss Baltazar, baka may time kang dumaan sa presinto. May development sa kaso ni Zach and I want to discuss it with you. Bakit ba kayo bigla pinapunta dito? Sinabi ko naman sa inyo, huwag na kayong sumunod dito, di ba? Hindi ko alam gano'ng katagal ito eh. Magpahinga na lang kasi kayo. Mauna na kayo sa atin. Umuwi na lang kayo. Wala akong intindihin mo na. Sige na, sige na. Liv, pinapunta ka din nila dito? Emily, how are you? Alam kong umalis ang si Papa. I know that because... Kasi nagsasama-sama na kayo, di ba? Am I right, Liv? Alam mo yun, kasi magkakasama kayo. No, Emily. Just when I've become the prime suspect of Zach's murder, naghiwala yung parents ko. Tapos ngayon you come here, flexing na magiging happy family na kayo. Wow, Liv! What do you want me to do? To be happy for you? To cheer for you? Ang saya-saya mo naman talaga masyado, Liv. Wala akong finiflex, Abby. O talaga? Sus! Yung mga folders, saka yung tubig. You came here, you provoked me, tapos ngayon wala kang masabi, ha? Wala kang masabi? Hindi kita pinoprovoke, Emily. I'm genuinely concerned for Genuinely concerned. Okay, what do you want to know, ha? What do you want me to Nag-aaway na naman yata sila, ma'am eh. Let them. Okay, update number 1. My mom and I, we hate each other. Number 2, yung parent na nag-care na lang sa akin, yung kaisa-isang parent ko na nag-care sa akin, umalis, iniwanan ako. Just make sure na perfect yung pagkakalagay mo ng camera dyan. Our investigation depends on it. Number 3, all my friends are gone. Especially my sister na tinuring ko best friend right from the Emily, start. Wala na din. stop it. Ano, ngayon alam mo na, my life is falling apart. It's falling apart. Liv, are you happy? May magagawa ka ba? Teka lang, ano ba? Kasalanan ko na nagka-problema yung mga magulang mo? Ha? And as I recall, wala akong kasalanan. Yan ka na naman eh. You betrayed me! Yan ka na naman! Yan ka na naman, Liv! Ginagamit mo na naman yung victim card mo! Ano pa victim ka na naman? Pa-victim ka na naman. Lagi pa-victim. Wala ka namang ibang pwedeng sabihin na kundi mag-pa-victim. Usapan nyo na naman. Grabe! Yan na naman lagi mong ginagawa. Grabe! Napaka di mag-pa-victim. Ano na kayo? Wag na kayo magtalo dito. Grabe! Yan na naman lagi mong ginagawa. Grabe! Napaka di mag-pa-victim. Napaka-victim! Wala na! Ito. Sugar Alvarez. Olivia Baltazar. Amelie Baltazar. At Yana Chua. Isa-isa namin kayong kakausapin. Maghiwa-hiwalay nga muna kayo. Ingay. Ano nga ulit yung pangalan ng kaibigan mo? Sino po ang kaibigan? Nasa likod ko. Sino mo? Hindi ko po kaibigan yan. Yana Chua, bakit? Alam mo ba yung pangalan ng mga magulang niya? Alam ko matagal nang wala yung mama niya eh. Yung papa niya parang... Charlie? Charlie Chua? Bakit, ma? Hindi ko na naman kaibigan yan eh. Ano na nga iniisip yun? Naiinis na akong makita yung mukha eh. Dinaidor kami niyan. Sugar Alvarez!
Ma, ako na po bahala dito. Please, umuwi na kayo. Magpahinga na lang kayo, ha? Babalitaan ko na lang kayo, ha? Ingat po kayo. Ingat ka. Sugar Alvarez, Olivia Baltazar, Amelie Baltazar, Yana Chua. I hope you don't mind, There's new information tungkol sa pagkamatay ni Zach. What? I don't understand. It turns out, hindi pagkasunog ang cause of death niya. But I saw him burning with my own 2 eyes. Kung hindi pagsunog, paano? Huwag ka na magmaang-maangan. I have incriminating evidence that points to you as Zach's real killer. What are you talking about, Inspector? I already told you everything I know about that night, tapos ngayon pagbibintangan niyo na naman ako? This is ridiculous. You put us in jail. Hindi naman pala kami yung pumatay kay Zach. I don't know what you're talking about, Inspector. Just tell me how my boyfriend died. Kaya kita pinatawag dito, I'm giving you the chance to confess to your crime. Mali mo, maawa ang judge at babaan ng sentensya mo. I've already heard that before, Inspector. Hindi ko nga alam yung sinasabi mo. You won't get anything from me. So wala naman akong ginawang masama. Pa, sira yung CCTV dito eh. Hindi ko magana. Hindi mo kukunin ang confession. Ano ba naman? Ako pa ba talaga yung nag-aasikaso ng lahat dito? Stay here and think about what I said. Pagbalik ko, ready na ako for your confession. At habang stress sila thinking na booking na sila, siguradong gugustuhin nilang makalusot. Iisipin nilang walang makakakita sa ginagawa nila dahil patay ang CCTV. At panonoorin natin kung sino sa kanila ang magpapatak ng eye drops sa iniwan kong baso ng tubig. Anong ginawa mo? Bakit mo hawak yan? I was just bored. I'm sorry. Here. Wala kang ibang ginalaw dito? What are you talking about, Inspector? What is your issue ba? Pag ito ininom ko, walang mangyayari sa akin? Alam niyo, sinasayang lang nila yung oras natin dito. Kaysa inaalam ko na kung ano talagang nangyari sa kuya ko. Ano ba sinabi sa'yo sa loob? Bakit? Ano ba sinabi sa'yo? About Zach. Hindi raw siya namatay sa sunog. Yun din yung sinabi sa akin. She said the same thing to me. Obvious naman eh.
Sineset up na naman tayo ng Inspector Georgia na yan. Well, I won't stay here and be manipulated. Uy, eh. Inspector? Inspector? Oh my God! Inspector! 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 Ma'am, tatawag ako ng ambulansya. Nakaapat na mamatay na siya. Di ba kayo maneuver or something? Wala ka pa concern, ikaw may gawa nito eh. Nilaso mo si Ma'am Georgia gamit yung eye drops, gaya na ginawa mo kay Zach. Hindi! 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 Hindi ako nalason! Kirby! Tingin mo talaga? Tingin mo ilalasunin ko talaga sarili ko? Di ka nag-iisip? Pinalitong ko yung laman nito, syempre! Tinitingnan nga natin yung reaction niya, di ba? Pero ikaw, daldalero ka! Acting na acting na ako dito, oh! Laso nang ikinamatay ni Zach? Poisoning from eye drops? Inspector, you made me testify against my friends. Kahit na hindi niyo naman pala alam ko anong totoong reason kung bakit namatay si Zach. You ruined my relationship with them. Correction, Miss Chua. Hindi kita pinilit. You agreed to a plea bargain. And even then, hindi ka pa rin nagsabi ng totoo. You left out the part na nilason nyo ng mga kaibigan mo, si Zach. No, Inspector, hindi mo na ako mauuto ngayon because I will not say anything against me and my friends anymore. Bahala na ako nang iisipin nyo. Pero ngayon na alam ko na ang totoo, you will get nothing from me. At tungkol sa eye drops na yan, wala akong alam sa eye drops na yan, kaya tigilan nyo na ako! Ma'am, sorry na. Hindi mo na kasi sinabi na pinalitan niyo yung laman ng eye drops eh. Akala ko alam mo na eh. Sasabihin ko pa ba yun? Common sense, Kirby. Ireres ko ba talaga? Na malalason ako? Alam mo ikaw, ubusin mo yan. Ubusin mo yan, ha? Ma'am, ako na lang mo tutulungan ko kayo. Shut up! Ma'am, gusto ko lang naman ho tumulong kasi parang hindi na kayo mahirapan. That's not how you make pizza. Nag-away kami ni Sugar this morning. Si Liv naman this afternoon. And tonight, hindi ko alam kung sino namang aaway sa akin. You know, hindi tatalab sa akin yung parinig, ah. I'm the queen of asides, in case you don't know. Oh, I know that so well. Nagkita kami ni Liv. And, Nagkita kayo ni Liv? at finiflex niya sa akin na kasama na nila si Dad. Kaya pinatulan ko siya. Are you serious? Akala ko nasa kondo lang yung dad mo. Oh, come on, Mom. You know the real reason kung bakit ka hiniwalayan ni Dad. Obviously, dahil kay Tita Leona. So they can be together. I'm sorry kung sa'yo nibuhos ni Amelie yung galit niya. I'll talk to her again. Baka siguro palamigin muna natin yung sitwasyon pa. I don't think ready siyang makinig sa akin eh. Hindi ba nga kasi, sinabi ko naman sa'yo, marami pang pwedeng mangyari kasi yung desisyon na ginawa mo, maraming naapektuhan. O so ngayon, pwede pa magbago yung isip mo. I told you na hindi ko gagawin yun. Nga pala, dala ko ng alimango. Alam kong paborito mo to. Thank you. Hindi mo man lang ba ako yayain kumain? Eh sabi mo akin to, di ba? Eh bakit humihingi ka? Makikihati ka pa. Konti lang to, oh. Ba naman, isabay na natin si Papa mag-dinner. Tsaka minsan lang naman to eh. Mag-isa siyang kumakain sa kondo, oh. Mahirap yun. Tsaka gusto ko lang naman makasama si Papa kumain. Sige na. Whatever. Basta pagkatapos ng hapunan, umuwi ka na. Hector, ha?
please. Well, that can't happen. Hindi pa legal ang hiwalayan namin ng dad mo. I'm still his legal wife. Kakasuhan ko talaga sila. Huwag ka nga dumagdag. Ba't nagagalit ka? Tinutulungan lang kita magwala. Ano ka ba? Ito, basagin mo pa to. Ayun. Basagin mo pa yun, mga yun. Ako po, ma'am, wag naman po ako. Huwag niyo po ako Yung isama, mga ma'am. vase. Basagin mo lahat ng vase dito sa bahay. Go! Or better yet, go to Tita Leona at basagin mo yung face niya. Coach, pwede kayo makausap sandali? Sige, wait lang. Yan. Nakasabay niyo po yung kuya ko, di ba? Dito, si Byron Alvarez. Oo. Nakita niyo ba siyang kausap si Amelie? Yung silang dalawa lang. Kahit isang beses lang, Coach. Parang hindi. Bakit mo tinatanong? Wala naman. Nawala lang. Bakit? May problema ba ni Amelie? Ay, Nandiyan yung tatay niya. Nagbubuhat. sige, Coach. Thank you. Sir, long time no see ho. Tagal niyo po hindi nag-gym Sir, pasensya na kayo sa huling pagkikita natin. Kalimutan mo na yan. Tagal na yan. Sige, sir. Kung may kailangan ho kayo, sabihin niyo lang sa akin, ha? See you. Girls, can you please work out somewhere else? Ano na naman ba ito, Marga? Ito, busy ako, di ba? Busy saan? Sa pagpapalaki ng katawan para kay Leona? I know you two are shacking up together. Totoo yan. Saan naman galing yan? Kay Amelie, pinagyayabang pa ni Liv. I know, my daughter. Hindi gagawin ni Liv yun. At isa pa, hindi ako nakatira sa kanila. Dahil alam kong kakasuhan mo kami, oras na malaman mo yun. I will protect Leona from you. Ang kapal na mukha mo! Teka lang. Bakit ba galit na galit ka? Eh, di ba ikaw naman itong una ng aliwa? At isa pa, minahal mo naman yung Byron na yun, di ba? Hindi mo na ako masisindak ngayon, Marga. Do whatever you want. Ikaso mo na kung anong gusto mo ikaso sa akin. Dahil hindi na ako babalik sa'yo. Malaya na. Get out of my way! Hindi pala si Amelie yung hinahanap ko. Hindi siya yung girlfriend ng kuya ko. Kundi ikaw. Sabi mo, I don't know what you're talking about. Kahit ako nagugulat sa sinasabi ko ngayon. Ikaw? Na nagmamaliit sa akin? Sa amin lahat na mahihirap? Ikaw yung girlfriend ng kuya ko? Hindi ka nga ba ako makarinig sa'yo? Hindi totoo mga sinasabi mo tungkol sa akin! Anong hindi totoo narinig ko kayo ni Sir Hector? Klarong-klaro yung sinabi niya. Nangaliwa ka. Tapos binoyfriend mo kuya ko. Pinagbintangan ko si Amelie, alam mo ba yun? Alam niya ba lahat to? Pinoproteksyonan ka ba niya? Tinatago niya ba to lahat sa akin? Alam to ni A? Walang alam si Amelie dahil wala akong ginagawang masama, so now let me go! Hindi ko alam kung anong nagustuhan sa'yo ng kuya ko. Pero kung totoong naging girlfriend ka niya, may alam ka sa pagkamatay niya. Anong alam mo? Yun lang naman yung gusto ko malaman kung anong nangyari sa kuya ko.
Sinong kaaway niya? Sinong galit sa kanya? Sinong gagawa nun sa kanya? Anong totoong pagkamatay niya? Bakit talaga siya namatay? Ikaw ba? Ikaw ba pumatay kay Kuya? How dare you accuse me? At hindi lang ng pangangaliwa, ha? Pati pagpatay? Repeat this to other people. At kakasuhan kita ng slander for spreading lies about me! Anong lies? Sabihin mo na lang yung alam mo! Ano ba alam mo tungkol sa kuya ko? Paano siya namatay, please? Sabihin mo na lang yung totoo, Mamarga! Sabihin mo na lang, please! Ano alam mo sa kapatid ko? Ano alam mo? Sabihin mo na lang! Maawa ka naman! Please! Sagutin mo na lang ako! Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin because I can't stay long. I know you're so mad at me, okay? But I just wanted to tell you what I discovered. Kung bakit tayo pinapunta sa presinto the other day, ini-entrap nila tayo. Hinuhuli nila tayo with those eye drops na nasa table. Eye drops. Yung sa interrogation room? So, paano in-entrap? Zach didn't die because of the fire. He died because of eye drop poisoning. That means we can be acquitted sa case. Kasi hindi naman natin siya nilason. So, why are you telling me this now, Yana? You think this will all make up for your betrayal? Huh? Gusto mo malaman yung totoo? Gusto mo malaman? Naging trainer ko si Byron dito. Mahal ko yung kuya mo. Napamahal na si Byron sa akin. Pero si Hector, pinagselosa niya si Byron. I had to stop going to the gym para lang matigil yung pagsiselos ng asawa ko. Hindi ko kayang patayin si Byron. Minahal ko siya. Pero si Hector, hindi niya pinakawalan yung galit niya sa amin ng kuya mo. Pinagbantaan niyang patayin si Byron. I guess I should have started with an apology. Look, I am sorry. Okay. Naipit na ako. Minanipulate na nila ako. Dad was at stake. I'm sorry. I'm sorry. Eh, please forgive me. Hindi na mauulit, I promise. Talagang hindi na. Because I'll never give you another chance. This conversation is over. Marga, What do you want? may tatanong lang ho sana ako sa inyo. Naging kaibigan din ako ni Byron. Iniisip ko lang kung sa tingin nyo may kinalaman si Sir Hector sa pagkamatay niya. Bakit ako tinatanong mo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Alam ko yung tungkol sa inyong dalawa, Ma'am Marga. Sinamahan ko pa nga siya dati sa inyo. Ano ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman itong bahay namin? Nahatid ko po dito si Marga. Anong tawag mo sa asawa ko? Nagkarelasyon po kami ng asawa niya. Sir, matagal ko na po siyang hiniwalayan. Ngayon, kaya po ako nandito. Hihingi po ako ng tulong kasi ayaw po akong tantanan ng asawa niyo. Sir. Ayop ka! Ha? Pinuntahan namin si Sir Hector. Umamin si Byron tungkol sa inyong dalawa.
Suntukan sila. Harap-harapan sinabi ng asawa niyo na papatayin niya si Byron. You witness all of that. Oo. Inaway ako ni Hector after that. Soon after, namatay si Byron. Suspicious na yung pagkamatay niya. Jigger, kailangan mo sabihin sa mga pulis yung nakita mo. Bukod sa nakita mong pag-aaway nila Byron Alvarez at Hector Baltasar, may iba ka pa bang nakitang kaduda-duda? Sige na, huwag kang matakot. Sabihin mo lahat ng alam mo. Siguro mahigit 1 linggo pagkatapos nilang mag-away, nakita ko si Sir Hector sa locker room ng gym. May inaayos siya ng mga injection, saka mga gamot na nakabote. Parang steroids eh. Pero di ko alam kung anong ginawa niya ron. Sir Jigger, may gusto lang... Sorry po sa istorbo kasi tatanong ko lang po kung... Di ba dati po yung kuya ko nag-trainer dito, rumaraket siya? Byron? Opo. Bakit? Naging client ba niya si Ma'am Marca? Yung mami ni A? Di ako sure eh. Oh, sige po. Mga sir, meron kaming warrant to search the premises. Dalhin mo ako sa locker ni Hector Baltasar. Si Sir Hector? Bakit po? May nakuha kaming tip na makinalaman siya sa pagpatay ni Byron Alvarez. Punta tayo sa locker. Kahapon pa kita pinapunta rito, ah. May sasabihin ako dapat sa'yo. Sorry na, ma'am. Nilagay kasi ako ni Chief dun sa isa pang kaso. Nagkukulang daw sila ng tao, tapos tungkol naman yun sa, pedophilia. Galingan mo dun, ah. Siguraduhin mong makukulong yung mga hayop na yon. At wag kang papalpak tulad ng ginawa mo sa kaso ko. Yes, ma'am. Ma'am, sorry na talaga. Nadala lang ako ng emosyon ko nung time na yun. Akala ko kasi talaga lalasunin ka ni Yana eh. Hindi na maulit. Tumahimik ka na. Ano po ba yung sasabihin ninyo? Sinabi ni Yana sa akin na galing kay Liv ang eye drops nilang 4. And I have a new theory about Zach's murderer. Sandali. 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 Sandali lang. ba? Kapatid ko si Byron! May karapatan ako. Malaman ko anong nangyayari dito. Hindi po sumasagot si Sir Hector eh. May warrant kami. Pwede namin buksan niya kahit wala siya. Sige, buksan mo. Steroids ba yan? Steroid overdose ang kinamatay ng kapatid mo, hindi ba? Maring hindi niya ginawa yun. Maring may foul play ang nangyari.
There are many ways to hide truth, but one thing is almost certain. Kahit anong tago mo, lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Si Rector yan? Saan yan? Nakita siya! Alam mo kung sino siya mabait! Demonyo siya! Demonyo siya! Demonyo siya! Demonyo siya! Sabi na tingin ko yun! Kahit may ginawa siya mali, hindi niya deserve yun. Kahit nakipagrelasyon siya sa may asawa, hindi niya deserve na mamatay siya dahil doon. Huwag ka mag-alala. Pinapunta na namin mga tao namin doon para hulihin si Hector Baltasar. Wala na siya sa bahay niya. Naghiwalay na sila ng asawa niya. Wala na siya sa bahay niya. Wala na siya doon. Kung kailangan namin suyurin lahat ng properties niya, gagawin namin. Makita lang namin siya. Totoo pala yung kasabihan na don't judge a book by its cover. Dahil hindi lahat ng magandang pinapakita sa'yo ay totoo. Tapos na ako kumain, anak. Ang dami mo na pinapakain sa akin, anak. Teka lang. Yung iba dyan, Sayang naman yung mamamatay tao na isip ko niyan. Papa naman eh. Eh, syempre, minsan lang kita may pagluto ng breakfast, no? Kabubusugin talaga kita. Wala ako. Bakit siya lang? Ganun talaga, ma. Salamat, anak. Nag-gym si Papa eh. Teka lang muna, ah. May naiwan lang ako saglit. May kukunin na ako. Sige, Papa. Thank you. Excuse. Nak, siguro wag tayo masyadong nasasanay na nandito ang papa mo. Ma naman. Naisip ko lang kasi, alam mo, legal pa rin yung kasal nila ni Marga eh. Mag-asawa pa rin sila. Kahit anong sabihin ng papa mo, basta legal silang mag-asawa, wala tayong panghahawakan. Alam ko naman yun, ma. Pero, hindi po pwedeng umasa. Alam ko hindi na ako bata. Pero, syempre gusto ko rin ng buong pamilya. Yung araw-araw na nandito si Papa kasi ito siya umuwi. Ayaw lang kita masaktan, anak. Ito naman, alam mo, sumusuko ka agad. May karapatan din naman tayo sa kanya eh. Tayong naunay, di ba? Hindi mo lang ba din naiisip, anak, na kapag kinuha natin ang papa mo, merong isa pang pamilya na mawawasak? Paano yung kapatid mo? Naisip ko rin naman yun, May. Naawa din ako kay Amelie. Tagal din naman nilang kasama si Papa eh. Pero di na naman sila naging happy. Sa ngayon, meron silang pinagdadaanan as a family eh. Pero kung hindi natin kukunin ang papa mo sa kanila, malaki pa yung chance na hindi maayos sila, hindi ba na? Nak, salamat talaga sa effort mo, ha? Yes, Pa. Salamat sa pagluluto. Kainin mo. Ikaw naman, no? Niluto ng anak mo, hindi mo kinain naman. Sarap Sige, to, Pa. mamaya. Syrup. Uubusin ko yan, anak. Thank you. Araw-araw nandito si Sir Hector simula maghiwalay sila ni Ma'am Marga. Sigurado ko nandyan yan sa loob. Warren. Tara, kuya. Hulihin yung pumatay sa akin. Diyan, pumasok kayo dyan. Sugar. Hey, Sugar. Sige, pumasok kayo. Ano to? Ba't kami kasama ng mga polis? Tignan nyo na ako nandyan. Sugar, ano? Idala kaming warrant to arrest kay Hector Baltasar. Wala akong pakialam ko anong dala nyo. Ano to?
Teka lang, bakit siya arestuhin? Ano bang ginawa niya? Ano to? Sabi mo sa akin! Si Sir Hector pumatay kay Kuya Byron. Sugar, naloloka ka na ba? Ano yung pinagsasasabi mo? May ebidensya, tita. Nakita lahat sa locker niya. Sinaksakan niya ng steroids yung kuya ko. Kaya siya na-overdose. Kaya wag niyo na siyang itago, please lang. Ilabas niyo na siya. Alam kong nandyan siya. Very good. Napadala ko na yung pera sa bank account mo, so huwag mo kalimutan yung pinag-usapan natin, ha? Ma? Who's that? Who are you talking to? Are you paying for something? Bakit ba ang dami mong tanong? What I do with my money is none of your business. Ma? Mrs. Margarita Baltasar, Yes, officer. may warrant of arrest po kami para sa asawa niyo na si Hector Baltasar. What? No. Sinabi ko naman kasi sa inyo, wala si Hector dito. Umalis na siya kanina bago pa kayo dumating. Pasensya na po. Ginagawa lang po namin ang trabaho na. Yuso ka! Pakisabi na lang sumuko na lang siya para marinig namin yung panig niya. Sige, tutuloy na kami. Liv, sabihin mo na lang nasan papa mo. Please. Not after what you did. You just led the policeman here. How could you? Tatay mo yung unang may ginawa sa pamilya ko. Pinatay niya yung kapatid ko. Sandali lang. Sugar, bago ka magbintang kung ano sinasabi mo dyan, bakit gagawin ni Hector yun sa kuya mo? Bakit? Dahil kay Marga. Nagkarelasyon sila ng kapatid ko. Nalaman yun ni Sir Hector, kaya niya pinatay yung kapatid ko. You need to stop lying, Sugar. Kahit ano pa ginawa ng kuya mo, hindi magagawa yun ng papa ko. He's not a killer. Sigurado ka, Liv? Gano'n mo ba kakilala yung papa mo? Di mo naman siya kasama lumaki, di ba? Di mo alam kung anong tinatago niya. Mamamatay tao. Wala kang karapatang pagsalita ng tatay ko ng ganyan. Not after we welcomed you here in our home. And after I treated you as a friend. Nakalimutan mo na ba? Lahat ng mga ginawa namin para sa'yo? Ha? Tinulungan ka namin, Sugar! Tinulungan ka namin! Nung dinidiin ka sa kaso ni Zach. Pati abogado mo, galing sa papa ko. Kapal ang mukha mo! Wala kang utang na loob! Manalib. Oo, kaibigan kita. At nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong na binigay niyo sa akin. Pero hindi mapapalitan nun, Liv. Yung buhay ng kapatid ko. Kailangan ng pamilya ko ng hustisya. Hindi ako titigil, Liv. Hindi ako titigil. Umalis ka na! Get out of here! Hindi. Nakukulong. Umalis ka na! Get out of here! Kailangan niyang pagbayaran yung kasalanan niya. Tama na! Umalis ka na! I don't wanna see you again! Hindi ako titigil, Liv. Tama na! Alis na! Alis na! Tama na! Don't worry, officer. We will contact you if ever we hear from you. Maraming salamat po. Alis na po kami. Ma, seryoso ba ilalaglag mo si Dad ng ganun-ganun lang? Eh, hindi mo lang ba siya ipagtatanggol? Ma, you really think na siya yung pumatay dyan sa kabit mo? Don't speak to me that way, Amelie. Napupuno na ako sa'yo. My dad is not a killer! And if he really committed that crime, that's on you. Ikaw may kasalanan itong lahat. Because you cheated on him. Ikaw ang nag-push sa kanya i-commit yung crime na yun. Ikaw! Lahat ng dahil sa'yo, Ma! Tumigil ka na, Amelie! Tumigil ka na! I did no such thing! Pagka nakulong si Dad,
walang ibang sisisihin kundi ikaw lang. You ruined this family. Kapatay yung telepono ni Papa, di niya sinasagot eh. Anak, wala pa namang napapabalita na nahuli na siya. Ma, how can you say that? Wala ka naman pakikipapa? Siyempre meron. Kaya lang, hindi ba dapat malaman din natin yung totoo? Di ba? Pa? Totoo ba? Ikaw ang pumatay kay Byron? Diyos ko, hindi pa umuwi si Ron. Ano ba? Lourdes. Halika nga. Halika. Oh. Bakit ngayon ka lang? Di ba sinabi ko naman sa'yo na umuwi ka na kahapon? Eh, sayang din nga yung kikitain ko, kaya nag-straight na ako. May problema ba? Oh! Ay. Anak, bakit bigla kang umuwi? Nahanap ko na kung sino ang pumatay kay Kuya. Ha? Oo, totoo na pang-abot kami ni Byron noon. Siya pa nga nagsabi sa akin tungkol sa kanila ni Margay. Nagalit ako, napagbataan ko siya napapatayin, pero dahil sa bugso lang ng damdamin yun, hindi ko kaya pumatay ng tao. Maniwala kayo sa akin, hindi ko kaya pumatay ng tao. Hindi ko magagawa Naniniwala yun. naniniwala kami sa'yo. Hector, kung ganun, hindi man pala ikaw ang pumatay, bakit hindi ka sumuko sa mga pulis at sabihin sa kanila totoo? Susuportahan ka naman namin ng anak mo eh. Sasamahan ka namin dun. Nakausap ko na si Atty. Vivero. Ang sabi niya, may matinding daw na ebidensya laban sa akin. May statement pa daw ng witness. Hindi ko alam kung saan galing yun. Ayoko sumuko sa mga pulis. But is that the best decision pa? Ano plano mo? Magtatago ka? Anak, ayoko makulong. Ngayon pa na sama-sama na tayo. Ayoko kay iyo ng ganito. Uminom ka muna ng tubig. Sige na. Parang ang bait-bait pa sa atin ng Hector na yon. Pinondohan niya ang depensa mo sa kaso? Tinulungan ka pa niya sa piyansa mo? Baka nagbabait-baitan lang siya. O kaya nagigilty. Kaya gusto niyang bumawi dahil alam niya kung anong ginawa niya kay Kuya, di ba? Ewan ko! Ewan ko! Basta ang alam ko, sigurado ako sa ebidensyang nakita ko. Yung syringe, pati yung steroids. Pwede talagang siya yung nagturok dun kay Kuya eh. Kaya na-overdose si Kuya at namatay. Hayop siya! Hindi! Pinatay niya ang anak natin! Sinira niya ang pamilya natin dahil sa kalokohan ng asawa niya! Walang hiya siya, hayop siya! Magbabayad siya! Magbabayad siya, walang hiya siya! Mangyayari yan, Tay! Pangako ko yan sa inyo. Ipapahuli ko yung Hector na yun at makukulong siya. Mabibigyan ng hustisya yung nangyari kay Kuya. Pangako ko yan, Tay, sa inyo. Pangako. Magbibigyan ng hustisya si Kuya, okay? Ma'am, may active warrant para sa tatay ng mga Baltazar. Si Hector Baltazar. For what? Sa pagpatay daw sa kapatid ni Sugar Alvarez. The apple doesn't fall far from the tree. Yes! This is just what we need para magalit si Sugar kay Liv. Pag-aaway-awayin ko lalo silang apat para ilaglag nila si Liv.
Gosh, I don't believe it. Parang lahat na lang ata tayo murder suspect na these days. Parang si Liv na lang ata yung walang warrant of arrest in her name as of now. I tried calling Dad. Wala, nakapatay yung phone niya. Malamang kasama niya si Liv tsaka si Tita Leona. Ayoko naman pumunta dun. Ayoko makita si Liv. So don't worry about your dad, okay? I mean, kung ikaw nga napalabas niya ng kulungan, I'm sure he can do the same for himself. Yes, na-hurt ako na iniwan niya ako. But of course, ayoko naman makulong yung daddy ko. I know eh. Ano na naman kailangan ng babae ito? Ano na naman to, Inspector? Another ploy para paaminin kami sa isang kasalanan na hindi naman namin ginawa. I already told you na wala akong kinalaman sa eye drops, Han. Can I please go now? Hindi pwede! Ako ang magde-decide kung pwede na kayong umalis. Remember the conditions of your bail, Miss Chua? Teka lang, anong eye drops yung sinasabi niya? Zach didn't die because he was burned. He was poisoned using eye drops. Ano? Oh, wala akong alam sa eye drops na yan. Ba't niyo ko pinatawag dito? Alam niyo, kaysa nagsasayang kayo ng oras, na kami yung hinuhulin niyo, ba't di niyo hanapin si Hector Baltazar? Asan ba yung pumatay sa kapatid ko? Do not accuse my dad of murder, Sugar! Hindi naman yun basta-basta bintang lang eh. Matindi yung ebidensya sa kanya eh. Enough! Hindi ako ang may hawak dun sa kaso ni Hector Baltazar. Pero sigurado ako, ginagawa ng Bureau ang lahat para malocate siya. In the meantime, isipin ninyo ang mga sarili ninyo. Dahil may nagse-set up sa inyong tatlo. Ano? What are you talking about, Inspector? Sino? O sino bang wala dito? The only one in the squad na hindi implicated sa murder ni Zach. Si Liv? Alam mo, Inspector, ayan ka na naman eh. Making things up para pag-awayin na naman kami. You already manipulated me into testifying against my friends. Correct! And this is not the first time na pinag-away-away mo kami. Fine! Fine! Kung ayaw ninyo maniwala, di wag! Pero hindi niyo ba naiisip? Lahat kayo binigyan ni Liv ng eye drops bago mamatay si Zach. It could be a setup para idiin kayong lahat sa pagkamatay nito. Ano sinasabi mo? Pinlano lahat ni Liv yun? Ganun siya ka-advance mag-isip? Parang di naman ako naniniwala dun. Sugar, remember when Liv gave us those eye drops? Happy weekend! Oh, deserve. Grabe. Wow. I'm so ready. It's been a long week. But I have something for you guys. I have something for you. Ano yan? Oh. It's from our pharma. Ha? You? Oh, that's so sweet! And eye drops from our pharma. For you. For you. Eye drops. Yeah, because it's, you know, very humid, mainit. Especially ikaw. Nagluluto ka sa kusina. You know, like the uso. Isip mo pa yun na. Thank you, Liz. My eyes get so tired from me. Hindi, pero guys, be very, very careful kasi it can be dangerous when ingested. It's poisonous. Ingested? Yeah, ingested. Pagka nainom mo siya. Nakakamatay ang eye drops? O Yeah.
Hindi ako naniniwala. For real nga. Totoo? May study nga ganyan. Na nakakamatay talaga yung eye drops. Try kaya natin. Uy! Try natin. Wow! Konti lang, Alam konti niyo, lang. Ay, Wait, that's bad. Joke! Actually, alam mo, na-read ko yan sa novel dati. I think Agatha Christie, they used this Para sa for a murder case. pampatay talaga? I think but I mean, There are cases like that. Why the hell would you drink eye drops? That's crazy. Sabagay, ang layo kaya. Nakakaisang bote ka pa lang, di ba? Ay, baso pa na yan. Buti na agad ah. Ikaw ata yung nakainom ng bote ah. Pero hindi, seryoso. Be careful, guys. Okay. so winarningan pa niya kayo na nakakalasan yung eye drops? She knew all along. Marami siyang alam tungkol sa product na yun kasi sa pharma siya nagtatrabaho. Precisely. Liv could have used those eye drops to kill Sam. And binigyan niya tayong tatlo para magmukha rin tayong guilty. Liv tricked us. Tama si Inspector. Tama si Inspector. Maybe she did set us up. Pero siya talaga yung totoong pumatay kay Sam. Inspector. What are you waiting for? Si Liv naman ang arestuhin mo! Arrest her now! Kailangan mo talaga umalis pa. Hindi ako pwede magtagal dito. Baka bumalik yung mga polis. Hector, alam mo, lalo kang mapapahamak sa ginagawa mong yan. Hayaan ko muna yung mga lawyers gumawa ng paraan para dun sa kaso ko. Sumama ka kayo sa akin. Ha? Pa! Ayoko lang magkahiwa-hiwalay pa tayo. I promise. Safe kayo dun. Hindi ko kayo pababayaan. Pero Hector, kasi andito na yung buhay namin ng anak mo eh. May trabaho si Liv dito. Diana, pwede ba siyang tabi muna natin lahat? Gusto ko lang unahin ang pamilyang to. Tapo! National Police Bureau! Buksan niyo ang pinto! Tapo! Wala dito si Papa. Hindi yung tatay mo yung pinunta namin dito. Pakausapin sana kita tungkol sa kaso ni Zach. Pero kung nandito si Hector Baltazar, pwede namin siya arestuhin dahil may active warrant kami against him. Nakikita mo ba si Hector dito? May nakikita kang wala si Hector dito. Hector Baltazar! Tumigil ka kundi magpapaputok ako! Hindi ako lalaban! Hindi ako lalaban! Dispatch! This is 0720. Tigil! Pa! Pasa mo ko dito! Hector! Ubos mo sa meta ng baril!
Ma, tinakasan ni Daddy yung warrant niya? Yes, kakakausap ko na sa arresting officer. Your father is now officially a fugitive. What a disgrace! So hindi mo siya tutulungan ulit? Why should I? For all you know, deserve niya lahat to. For all his infidelities to me. Eh di ba nag-cheat ka din? Eh ikaw, asan yung karma mo? Kahit anong sampal yan, Ma. Kahit 10 sampal pa yan. Hindi na yan masakit. Alam mo kung ano yung masakit? Yung sampal ng katotohanan. Anong katotohanan, Amelie? Let me spell it out for you one last time. You can never be the mother that I hoped for. Wala ka na talagang pag-asa. Never ko gugustuhin maging katulad mo. You come back here, Amelie. Come back here, Amelie. Hindi pa na kaya nangyari sa papa mo. Hindi ko na nalaman. Sana okay na si Papa. Pag magkausap kayo ng papa mo, baka mas may courage siyang sumuko. Pag malaman niyang magkakasama rin naman tayo sa loob ng presinto. Ay, Inspektor, kami ho, marunong kami rumispeto sa mga pulis, ha? Pero pagka ganyan ang gusto mo, yung bastusa na ganyan, gusto ko rin ho yan. Ma, tama na. Oo. Tama na, Ma. Nakakapikon, hindi ba? Nakakainis? Nakakaasar. Alam nang nag-aalala tayo sa papa mo. Tapos, nagsasalita pa ng ganyan. Pandagdag pa, hindi ba? Hindi ako nang aasar. Talaga makukulong tong si Liv dahil sa pagkamatay ni Zach. May pinangahawakan ka ba, Inspektor? Ha? May pinangahawakan ka? Para pagsalitaan mo ako ng ganyan sa harap ng nanay ko? Ito. Basahin mo. Pirmadong combined affidavit ni Nayana Chua, Sugar Alvarez, at Amelie Baltazar. Lahat sila, ikaw ang tinuturong killer ni Zach. Na kaya mo daw sila pare-parehong binigyan ng eye drops para mailayo sa yung suspetsa. Para sila ang mapagbintangan kahit na ikaw lang naman ang totoong naglagay ng eye drops sa water ni Zach. So namigay lang na eye drops, killer. Baka nakakalimutan mo, Inspector, medrep ako. At trabaho kong mamudmod ng mga product samples sa mga tao. Alam mo yan. Exactly! Meron kang perfect alibi. Kaya meron kang excuse para i-cover up yung krimen mo. You're double bluffing! Kung ano man yung double bluffing na sinasabi ko, hindi ko kailangan yan. Hindi ako killer. Alam mo, simple lang naman eh. Eto lang yun ha, sige. Patunayan mo na ako nga yung naglagay ng eye drop sa tubig ni Zach. Sige, sasama ako sa'yo. Magpapakulong ako. Pero hanggat wala ka pang ebidensya, tantanan mo ko. Pwedeng-pwede mong isama ang anak ko sa presinto. Walang problema pag meron ka ng ebidensya. Pero kung puro bula-bula lang ang dala mo, mag-ingat ka, Inspector. Kasi pwedeng-pwede ka namin idemanda dahil harassment yan. Alam mo yan. I'm sorry, madam. But I'm an investigator. And I'm just doing my job and doing everything I can para mahuli ang isang cold-blooded murderer. Nakakagigil. Huwag kang mag-alala, Ma.
hindi ako magagalaw ni Inspector. Pero anak, may nabanggit siya kanina. Nilaglag ka na ng mga kaibigan mo. I don't know kung ginawa talaga yun ng mga kaibigan ko. Manda sila sa akin. Hi guys! Ano meron? Buti naman, lumalabas na kayo ulit. Lapit na dismiss yung case namin, so I guess we should be happy. Ako hindi ako magiging masaya hanggat di ko nakikita sa loob ng kulungan yung killer ng kuya ko. Diyan na naman siya. Sige, una na muna ako. Una kayo dun. Speaking of the killer, Did you just call me a killer? At kung hindi ikaw, baka yung papa mo. What are you doing here? Bakit bigla ka na sumusulpot dito? Bakit? Bawal ba i-congratulate ka? Success ang pag-frame up mo sa asawa mo. Saan nangyari pagpatay kay Byron? Right? Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Wala! Walang ibang tao rito. Walang makakarinig na ikaw ang nag-frame up sa asawa mo. Impressed nga ako sa ganda ng plano mo eh. Lalo na sa galing ng inutusan mo. May access ka sa lockers ng gym, right? Meron. Ganyan yung steroids na binibenta ni Byron. Ba't meron ka niyan? Ikaw bang pumatay sa kanya? Isuot mo muna yung gloves niya. Unless, gusto mong isipin ng mga polis na ikaw ang killer ni Byron. Noon pa ako nagtataka. Paano mag-overdose sa steroids si Byron? E di sukat yung pagturok nun. Maliban na lang kung sinadya niya. 100,000 para tigilan mo yung pagtatanong mo. Another 100,000 para gawin mo na yung inuutos ko. Ano? Ilalagay mo ba itong bag sa locker ng asawa ko? O hahanap mo lang kung ibang gagawa nito? Nagawa ko ng maayos yung trabaho. At binigay ko sa'yo yung balanse mo. Kaya wala tayong dapat pag-usapan. Meron pa. Yung bonus ko. 2 million. For a job well done. Wala tayong ganyang pinag-usapan. Meron na. And I need it in 24 hours. Pero dahil mainipin ako, let's make it 12 hours. And what made you believe na bibigyan kita ng bonus? Kasi kung hindi, sasabihin ko sa mga pulis na ikaw nag-utos sa akin. Nailagay yun sa locker ng asawa niya. Para siya yung maipit sa pagkamatay ng lover boy mong si Byron. Siyempre, magtataka yung mga pulis. Bakit na i-frame ko sarili niyang asawa? Isipin nila. Ikaw ang pumatay kay Byron. Check mo ka. Good! Tin-expression ng taong ayaw makulong. I-message ko na lang sa'yo kung saan mo dadalhin yung bonus ko, ha? Yung bonus ko, ha? Huwag mo makalimutan, ha? Tumalis?
Kapal din ang mukha ninyo, no? Kapal. Matapos kayong tratuhin na maayos sa mga magulang ko, ganito gaganti niyo sa amin. Pagsasalita niyo na ganyan yung tatay ko. Pati ikaw, pinatira ka namin sa bahay, di ba? No questions asked. Tapos gaganinin mo kami. Ba't sinusumbat mo sa akin yan? Nagbabayad naman ako ng rent sa'yo, ah. Tinuring kitang parang kaibigan. Ako din naman, Olive. Naging kaibigan ako sa'yo. Actually, tinuring kitang mas higit pa sa kaibigan. Higit pa? Sige na, share niyo naman. Sabi ko na eh, hindi kayo madamdamin. Oh, pasok, diba? Napamahal ka na sa akin. Because to me, your sister. Kaya ang sakit lang. Ang sakit lang na binabaliktad niyo ako. Alam mo kung talagang tingin mo pamilya mo, desisyon ka. Kukumbinsin mo si Tito Hector na harapin niya yung kaso niya against sa pagkapatay niya kay Kuya Byron. You should face the law. Harapin niya yung batas, Liv. Inosente si Papa. So bakit siya tumakas? Fleeing is a sign of guilt, Liv. Look who's talking. Stop judging my dad dahil hindi siya masamang tao. Unlike your scammer dad. Na pinagmanahan mo ng pagiging traitor mo. Kahit na ganun si Dad, never ako nang-scam ng ibang tao. Unlike you and your dad, mamamatay tao. Hindi ako killer. Liv, alam mong nakakamatay yung pag-iipay drops, diba? Kaya yun yung ginamit mo sa paglason kay Zach. At para ikaw yung mga inspector, kaming mga kaibigan mo, binigyan mo isa-isa ng eye better, di ba? Kami talaga, Liv? Yan. Kung matino talagang law student ka, dapat alam mo na hindi enough basis yung mga yan para akusahin ako ni Inspector Georgia. Oo, law student ako. Kaya alam ko kung anong criminal liability for the planting of evidence. Section 29 of RA 9165 states that any person found guilty of planting any dangerous drug or controlled precursor... Wala ngang enough evidence si Inspector Georgia na nagpapatunay na isa sa atin ang killer. How could you be so stupid not to see? She's playing tricks on us, guys. Pinaglalaroan niya tayo, sinisira niya yung buong squad. Hanggat nakikipag-alyansa kayo sa kanya, hindi tayo mabubuo ulit. Alam niyo, ang toxic nito lahat. Ang toxic. Ang toxic na nito. Lahat ng pagkakaibigan natin. Bakit pa natin pinipilit pa to? Tama ka, Sugar. Who needs toxic friends? You're both hopeless. I'm just glad we're no longer friends. Anak, pupunta lang ako sa construction site. May nakalimutan lang ako. Okay, Dad. Anak, ba't mo dinidelete ang mga yan? Kailangan ko kasi ng memory, Dad, for my law books. Yana, sa akin ka pa ba magsisinungaling? Tungkol dyan sa mga feelings mo? Especially about your friends? Anak, I know when you're telling me the truth. And I also know when you're not telling me the truth. May kinalaman ba yan sa pakikipag-coordinate mo kay Inspector?
Tama ang ginawa mo. Sakyan mo lang si Georgia para tulungan pa rin niya tayo mapababa ang sentensya ng estafa cases ko. But I feel terrible for what I'm doing, Dad. I mean, I feel so bad. I can't even look at Liv's photos. Para sa sarili mo yan. Para sa future mo. Para sa akin. Para hindi ako makulong. But Dad, no matter how much I justify my actions, I feel so restless. Dad, this is Liv we're talking about. Dad, nung wala kayo, siya po yung tumayong pamilya sa akin. She's not just a friend to me, she's like an ate. Do I really have to betray my friends? Isipin mo na lang, practice yan sa pagiging abogado mo. Defense attorney ka. Kliyente mo ang sarili mo. But isn't the law about finding justice? Why do I have to betray my friends, Dad? Dad, I feel so bad for what I did to Liv. Guys, alam niyo ba na patuloy na tinutugis ng otoridad si Hector Baltazar mula nang madiskubre nila ang kaugnayan nito sa pagkamatay ng MMA fighter na si Byron Alvarez. Totoo ba yan? Diyos ko, sa dinami-dami naman ng tao sa mundo. Ang tatay pa nung Liv at... Sino nga yun? Isa? Si Amelie po. Si Amelie ang pumatay sa panganay natin? Opo, totoo po yan, ma. Nakita ko, nung binuksan ng mga polis yung locker ni Sir Hector, andun yung steroid sa loob eh. Kaya hindi niya talaga madedenay. Siya pumatay kay Kuya. Hayop siya! Siya palang dahilan kaya namatay si Byron! Hayop siya! Buti na lang nagbisto yung kadibonyohan niya. Pero, hindi natin alam, baka pinagbabantaan ka rin niya. Diyos ko, salamat na lang sa Diyos at walang nangyaring masama sa'yo. Ba't talaga yung mga mayayaman? Di mo masabi kung sa ganda ng suot at pananalita ang pagiging kriminal? Iba na kasi talaga ang buhay sa Maynila. Kaya nga, dapat dito ka na sa amin. Dito ka na magtrabaho. Teka lang, ma. Kailangan ko bang bumalik? Kailangan kong makita nakakulong yung Hector na yun. At saka, okay na lahat. May titirahan na ako. Nag-offer na sa akin si Yana. Si Yana? Oo, siya. Yung nakasama niya sa kulungan. Anak, huwag kang makikitira kay Yana. Bakit? Mabait naman si Yana eh. Eh, ganyan din naman yung sinabi mo kay Liv, di ba? Mabait, parang kapatid ang turing niya sa'yo. Hindi ka nalalapit. Tingnan mo anong ginawa. Iwasan mo ang mga kaibigan mo, iiwasan mo si Yana. Di ba hinuhusgahan mo lang si Yana? Kilalang-kilala nila ba yung tao? Nag-aalala lang ako sa'yo. Itinuturing na ngayong armed and dangerous ang poganting si Hector Baltazar matapos nitong takasan ang kanyang arrest warrant sa kasong pagpatay sa MMA rising champ na si Byron Alvarez. Fake news naman to. I'm sorry, the subscriber cannot be reached. Pa, I've seen the news. Ginojudge ka na ng mga tao. Kaya mas maganda talaga na harapin mo na lang yung kaso. Para mas ma-explain mo rin yung side mo sa korte. Kasi the more na nagtatago ka, the more na pinag-iisipan ka ng mga tao na masama. Offline. Tita Marga kaya tsaka A. Wala namang choice eh.
Yes? Bakit ka napatawag? Happy ka na ba? Natuloy na nagkahiwalay sina mommy at daddy. Amelie, ano pa rin ba talaga iniisip mo? Habang on the run sa authority si Papa? Tell him to answer my call or text me para mabawasan ng inis ko sa'yo. Amelie, simula nga nang habulin siya ng mga pulis, hindi na kumontak sa amin si Papa ulit. Are you telling the truth? Baka naman nagkukunyuri ka lang. Baka naman magkasama sila Dad at Tita Leona. Hindi ko nga alam kung nasan si Papa, okay? Wala nga siya dito. Where could he be? Hindi ko nga alam. Okay, nag-aalala na ako kanina pa. Kaya kung sakali makontak mo siya, please let me know. Oh, sige, but can you also do the same for me? Amelie, alam ko yung sakit. Parang lagi mong kailangan malimos ng oras tsaka ng pagmamahal. Pero huwag kang mag-alala kasi di ko naman gagawin sa'yo yun eh. Tsaka kahit naman hindi tayo magkasundo eh. The fact remains that we have the same dad that we both love. And you know what, at this point in time, wala naman tayong choice eh, kundi maging magkakampi para sa kanya. Salamat. Ro, ito ka ba? Ro, delikado itong ginagawa mo. Huwag na huwag ka munang makipag-usap kahit kanino. Baka pati ako madamay. Aiding and abetting a criminal, itong ginagawa kong pagpapatuloy sa'yo dito sa rest house ko. Kakausapin ko lang si Lim ng anak ko. Gusto ko lang i-assure siya na safe ako at mag-sorry sa kanya. Ang dami ko ng gulong ginawa sa buhay ko. At yung mga anak ko nadamay. Paano kung hawak na ng mga pulis sa mga anak mo? Hindi nila ako ilalagay sa mga polis. Alam nilang inosente ako. Pare, inosente ako. Na-frame up lang ako. Sino? Pare, bago pa lang tayo sa frat, magkaibigan na tayo. Oo, maminado ko. Pagdating sa babae, pilyo ko. Pero ang pumatay, pare hindi ko magagawa yun. Pero patutunayan ko na malinis ang konsensya ko. Na inosente ako. Ilinisin ko ang pangalan ko alang-alang sa mga anak ko. Ininit niyo si Daddy para bigyan ng pera? This is my chance to meet Dad at kumbinsihin siyang sumuko. Sabi mo meron ka 3 milyon. Bakit ito lang? Wala pa to sa kalahati ng hinihingi ko. Chigger, hindi madali i-raise ang halagang hinihingi mo sa akin in a short time. Palusot pa. Buti pa, pasabugin ko yung baho mo. Na ikaw ang nag-frame up sa asawa mo sa isang krimen ikaw mismo gumawa. Isang pindot lang dito. Boom! Ayoko magkasamaan tayo ng loob. Kaya nakipag-deal ako sa'yo ng maayos. Yan lang talagang perang kaya ko. Take it, so we can live in peace. Live in peace? Ibigay mo ng buo yung pera ko kung ayaw mo mag-rest in peace. Ano? Ilalabas mo ba yung pera ko? O ubusin ko bala nito sa'yo? Ano? Tutulala ka na lang ba? O kikilos ka para buuin mo yung kulang mo? Yung mga mayayaman, kaya nyo kung sino kayo?
Makapanlait kayo. Makapangtapak ng mga mahihirap. Kala mo, Diyos kayo? Ano? Nasaan na tapang mo ngayon? Nasaan na ang pera ko? Kung anong ibigay ko sa'yo, makontento ka. Huwag mo kong didiktahan! Kausapin mo yung inspektor sa kaso ko. Sabihin mo sa kanya, imbestigahan niya mabuti. Lumabas na yung result ng fingerprint analysis na pinagawa namin. At nalaman na rin namin kung kaninong fingerprint ang nasa paraphernalia. Kanina ho yung lumabas. Si Jigar Mendoza. Di ba bisor ko nito sa gym? Nakita siyang nakabulagta. Ayun, tuguan. Ito nagtatago sa Hector. Jackpot! Ano ba nangyari kasi sa inyo? Marga. Si Ma'am Marga?